muli ang grupo ng TSW1 upang magbigay ng maikling tula-tulaan na tiyak mapupulutan ng araw. Ito ay pinamagatang ang tunay na mapalad. Ito si Aling Lisa. Siya ay may 3 anak na sina Bia, Matthew at Alvin. Sila ay namumuhay ng simple lamang. Mga anak ko po na, kakain na tayo. Kailangan ko po pala ng pang-tuition kasi po hindi po ako makapag-enroll kapag wala akong bayad. Hindi ganun ba na? Sige, gawa na natin ang paraan. Nanay, kailangan ko po ng bagong notebook at bagong babo kasi kung papasukan ako. Sige lahat, gagawin natin ang paraan yan. O nga pala, babayaran nga pala natin ang kuryente ngayon tsaka tubig. Baka kaputulan na tayo, dahil natin babayaran na yun. Sige po na, mamaya na lang nood muna tayo ng TV. Si Jenny at si Marco. Sila ay namumuhay ng Maramya. Yaya, pakuha nga dyan ng nung juice dyan, yung dalandan. Gawa nga dyan. Mami, kailangan ko po ng pera po pang-giming mamaya ng mga tropa ko. Mami, pwede pa dagdagan ng allowance ko? May bibilin kasi ako. Oo, pwede naman. Basta tipid-tipirin nyo lang. May mga credit cards naman kayo. Gamitin nyo yun. Kaya, pakibukas naman paki-open naman ang TV. Manood tayo ng lista. Yan, amen. Magandang hapon po sa inyong lahat. At lalo na sa mga nanonood po natin dito sa ating social media. So, nais ko lang siyempre magbahagi ng isang verse, no? Na kung saan magiging spiritual po natin na aral, mga kapatid. And then, sabi dito sa Romans, no? Romans chapter 2 verse 11. Sapagkat pantay-pantay ang pagtingin ng Diyos sa lahat ng tao. So, lalo na siyempre, no? Lagi naman natin, siyempre alam naman po natin yan, yung ating Panginoon ay pantay-pantay sa pagtingin ng tao. Lalo na sa lalo na sa kaligtasan, di ba, syempre. Lalo na wala pong tinitignan wala pong tinitignan ang Panginoon na bagamat mayaman ka o mahirap ka. Wala pong tinitignan doon, lalo na sa kaligtasan, kundi kung sino man yung tumanggap at sumampalataya sa ating Panginoon, siya po, syempre, mabibigyan po ng kaligtasan, di ba? So, ganun din sa buhay din po natin, no? So, hindi po tayo dapat mainggit o hindi po tayo, kumbaga, maging matuwa sa mga tao na nakikita natin sa paligid na nasa marangyang buhay, magandang bahay, magagarang kotse. So, syempre, isipin din po natin yan dapat, lalo na sa atin na mga namumuhay ng simple, na dapat tayo kailangan isipin din natin yung mga taong yun ba may mga Kristo sa puso nila. So yun din naman po, kung simple po tayo hindi na po tayo mapupunta sa langit or mahirap tayo, hindi tayo mapupunta sa langit. Kundi syempre, ang simple lang naman po yung kaligtasan Simple lang naman po na di ba, yung may Kristo tayo sa puso natin. At syempre, lalo na dun sa lalo na isang katagama kapatid, mas nakakaawa po. Di ba? Yung simpleng tao, okay yun, pero ang kailangan dun is may Kristo sa puso nila. So dun po tayo, sa akin personal, dun po tayo saludo sa mga simpleng tao. Siyempre,
sa araw-araw na pagpo-provide sa kanila ng Panginoon yun, di ba? So yun po yun. Bagamat siyempre sa mga mahirap naman, kung isipin natin, siyempre, maliban na lang kung may Kristo din sila sa puso nila. Pero sa tingin ko sa panahon ito, maraming mga mayayaman sa panahon ito, walang Kristo sa puso nila. So, oo, nakukuha nila yung mga bagay na meron gusto nila, di ba? So, tayo dapat, kahit na mahirap man, or lalo na sa atin, mga simpleng tao po, dapat maging magalak po tayo sapagkat huwag po tayo mag-alala na mahirap tayo. Kundi, or kumbaga nagsusumikap tayo sa buhay, kundi ang mahalaga doon is meron tayong Kristo sa puso natin. So yun lang yung isa sa pinakamaganda at mahalagang bagay na meron sa atin, bagamat simple tayo. At syempre ang Panginoon hindi po nananangil yan, mayaman man o mahirap na kapatid. At syempre doon sa mga mahirap or sa mga nagsisikap sa mahalaga doon may Kristo sila sa puso na yan. Kaya yun lang po, yung ating munting mensahe dun sa natin. Kaya sa mga viewers po natin, sa mga so maraming salamat po sa inyo. Hanggang sa muli po. Nay, try kaya natin magsimba sa kanila. Bible Baptist Church ba yun? Sige, alam niyo na kahit simple lang yung pamumuhay natin, pero may Kristo tayo sa puso. Di ba? Saya. Kaya sa linggo magsimba tayo, sama-sama tayo magsimba. Ma'am, tama po yung sinabi ng pastor. Kaya kahit simple lang po yung buhay ko, simple lang po may kanya. Pero masaya ko dahil may kinikilala ko ang mga hindi nakakagalit sa iyo. Kapag yung sumama sa amin sa church namin para makilala niyo din yung Panginoon. Oo mga anak, huwag kayong maglakwat sa linggo ha. Punta tayo sa church niya. Sama tayo sa kanya. Amen no? May mga bisita po tayo sa hapong ito. At salamat sa Panginoon at tayo po ay muling pupuri sa Kanya at maglingkod. Yan, amen. So sa mga bisita po natin, maraming salamat sa inyo sa pagdalo. Yan, amen. So bago lahat, tayo po lumawit sa ating Panginoon. Abitin natin ang ligaya ng buhay. Ready? Ready, sing! Ligaya ng buhay, kung kilala mo si Kristo, babaguhin ang iyong buhay, kung siya ay nakamtan, ang maging kay Kristo ay tunay na ligaya ng buhay. Jeremiah chapter 17 verse 7. Blessed is the man that trusted in the Lord and whose hope the Lord is. Mga kapatid, mapalad ang mga taong kumikilala sa ating Panginoon. Yun lamang po at maraming salamat po. Yan, amen sa namin.